Para po sa ating talatang batayan, sa pamamahayag ng salita ng Panginoon, masusumpungan po ito sa aklat o sulat sa Hebreo. Hebreo, Kabanatang 11, mula sa talatang 8 hanggang 10. Hebreo, Kabanatang 11, talatang 8 hanggang 10. Ganito po ang ating mababasa. Sa pananampalataya, si Abraham, nang tawagin, ay tumalima upang maparoon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. At siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya, siya'y naging manlalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Dagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Ipinagpapasalamat po namin, Panginoon, ng sandaling ito, na muli kami ay iyong pinahintulutan na mapadako sa banal na lugar na kagaya nito, na hindi nagkaroon ng anumang hadlang ang aming mapanyapak sa pagparito. Sapagkat ang nais namin ay muli ka naming makatagpo sa dakong ito. Maranasan namin ang iyong presensya. Makasama ka namin. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa sandaling ito ang ibig namin ay hindi lamang maranasan ang iyong presensya, kundi marinig namin ang iyong tinig na mangungusap sa amin sa pamagitan ng pamamahayag ng iyong salita. Panginoon, ang amin pong pagsusumamo ay mangusap ka sa amin upang malaman namin kung ano ang iyong pahayag para sa bawat isa, sapagkat kailangan namin ng iyong salita. Dahil hindi lamang naman nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa iyong labi. Sa bawat araw ng aming pamumuhay, kailangan namin ng gabay mula sa iyong mga salita upang patuloy na kami mabuhay ayon sa iyong ibig, sa iyong kalooban at kagustuhan para sa amin. At dalangin nawa namin, mabasbas kami ng ibayong pagpapala sa pagkinig ng iyong salita, sapagkat ikaw din naman ang nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa mga ito. Ito po ang aming sama-samang panalangin, may pagkapasalamat, gayon din ang iyong gagawing paghahanda sa bawat sa amin upang tanggapin namin ang iyong mga salita na ipapahayag sa amin. Amen. At amen. Tayo po'y makapupo. Pinapupurihan natin ang Panginoon at pinasasalamatan sa ibayong pagkakataon na muli tayo nakakatipon sa kanyang pangalan upang muli ay naway ating maranasan ang pakikipagtagpo ng ating Panginoon sa bawat sa atin sa dako ito, at gayon din naman ang marinig ang kanyang tinig sa pamagitan ng pamamahayag ng kanyang salita. Bago po ako tumungo sa ating paksang pag-uusapan na nababatay o nakaugnay sa talatang batayan ng Hebreo 11, talatang 8 hanggang 10, bago po ito ay kung may handa sa atin yung ating mga ilang slides na magiging gabay. Una, nais ko pong muling ipaalala
na tayo ay nisikap nating ang bawat isa ay magkaroon ng sipi nitong ating ginawa na munting sulatin o aralin na kung saan ay sinasabi bakit higit sa lahat matingkad na inilalarawan ang tipanan na ugnayan na walang gan na namamagitan sa mismong Panginoon at kanyang bayan bilang isang ugnayan ng pastor at tupa. Napakahalaga po nito sapagkat tayo dito sa kawan ng Panginoon ay namamalagi tayo at hindi lumilisan sa usapang ng ugnayan ng pastor at tupa. Sapagkat ito para sa atin ang maliwanag na paglalarawan na inihayag ng Diyos. Ang Panginoon sa kanyang bayan, kung paano ang kanyang pakikitungo, ang kanyang pakikipagtagpo, sa makatuwid yung ugnayan na namagitan sa Panginoon at kanyang bayan, na madalas ay tinatawag natin, ayon sa banal na kasulatan, tipanan na ugnayan, covenantal relationship. At sinikap ko po riyan na ito'y unang bahagi lamang, at umabot na ng 100 pahina, kaya napakalaga magkaroon kayo ng sipi sapagkat sa mga kinalaunan o inaharap ay pag-usapan natin lahat. Pinili ko ang lahat ng mga talata sa buong Biblia. At ito nung unang bahagi ay may kinalaman sa buong lumang tipan. Bawat aklat at bawat talata ng bawat aklat mula Genesis hanggang Apokalipsis, ating nilikom at pinaglagom yung lahat ng mga talata na mababasa sa Biblia na merong kinalaman sa ugnayang namamagitan sa Panginoon na palaging inilalarawan sa pastor at tupa. Ito ang magpapatunay, patutotohanan na matibay at matatag at malawak ang ating saligan ng pananampalataya. Nagsisilbi itong biblical foundation, saligan sa kasulatan ng ating pananampalataya. Nakakalungkot, nakita po ninyo kamakailan lamang kung ano-ano ang mga umuusbong na mga kulto, mga sekta ng pananampalataya, at iba't ibang mga kapisanan, kilusan na bagamat ginagamit ang pangalan ng Diyos, ngunit marami ang alam nating na natatangay at nadadamay dito. Nakapagtataka nga lamang kung tutuusin, mas marami ang nahikayat kapag sa huwad, di ba, na pananampalataya. Napakalakas humila ng mga nagsisampalataya. Kahit na baga ang mga ito'y kulto. Samantalang ang kanilang pinanghahawakan lamang ay yung salita ng tao. Ilang beses kong pinanood yung investigasyon sa Senado, tinignan ko kung ano bang meron dito sa mga kultong ito, kung bakit samantalang salita lang ng tao at hindi naman talagang mapaghahawakan. Mga salita lang ng tao na alos inilipat-lipat lamang ng hindi naman narinig mismo sa tao, kundi sa pamagitan ng maritesan. Ganito siya, itong gawa niya, ganito. Mga salita lang ng tao na gawa-gawa at mga salita ng tao na inilipat-lipat lamang. Ngunit ang daming naniniwala. Kaya't siguro lalo nating tignan ang ating biblical foundation, ang ating saligan at batayan ng ating pananampalataya sa mamagitan ng Biblia. At ako'y naniniwalang napapanahon na tayo ay dinadala ng Panginoon sa isang kalagayan na balikdan natin ang mga batayan natin na mula sa Biblia. At tingnan natin kung gaano na merong tunay na matibay
na mapapatotohanan ng saligan ng ating pananampalataya. Kaya nais ko po yung hindi pa napadala ng CP niya. Napakadali naman ngayon. Kahit na sa cellphone nyo, saan man kayo, mababasa na ninyo siya. Hindi na kailangan pang imprenta sapagkat mas magastos 100 pahina po yan. Inipon ko lahat ang talata ng buong Lumang Tipan pa lamang tayo. Hindi pa, inuumpisan ko pa lamang ang inabot ako ng 3 buwan upang gawin yan araw-araw. Dahil kailangan mong basahin ang buong Lumang Tipan. Bawat aklat mula Genesis hanggang Malakias. Bawat talata, kabanata, bawat talata. At napaka-inam na tignan natin. Mula mismo sa Biblia, sinikap kong hindi ipaliwanag ang mga talata upang hindi magkaroon ng tinatawag nilang sariling pagpapaliwanag, kundi nilikom ko lamang. Kinuha lamang yung mga talata at bahala yung talata na magsalita kung ano ang kanyang ibig sabihin. At mamamangha kayo sa dami ng mga talata na ating nalikom at pinaglalagom, inipon lahat. May mga aklat pang hindi ko na muna isinali kasi kung isasali ko pa, hindi agad matatapos ang sulating ito. Kaya't mga kapatid, kailangan na magkaroon kayo ng sipi upang talagang meron tayong mapanghahawakan at maging kinasasaligan ng ating pananampalataya. Para sa umagang ito, ang paksang ating pag-uusapan ay pinamagatan kong at yan ay hinango diyan sa ating aralin o sulatin na yan. At ang paksang pag-uusapan ay pinamagatan ko para sa araw na ito, pamumuhay na paglalakbay. Ang Panginoon yaong kasama-sama. Ang talatang batayan natin ay mula dito sa Hebreo. At nalalaman natin ang kabanatang 11 ng Hebreo ay isang mahabang tala ng lahat ng mga masasabing o sinabing mga mananampalataya o kaya na may namuhay sa pananampalataya. Makikita nyo sa mahabang tala ng ang mga pangalan ng lalo na halos lahat kinuha doon sa Lumang Tipan. At isa rito ay si Abraham. Si Abraham ay isang personahe o isang tauhan sa Biblia, Lumang Tipan at gayon din unang tipan at gayon din ikalawang tipan na napakahalaga. Bukod sa kung merong isang tao na nabuhay sa mundo, na 3 malalaking relihiyon sa mundo, ang sabihin natin na inuugnay nila ang kanilang mga buhay ay walang iba kundi kay Abraham. Ang mga Hudyo, alam natin, at yan naman ang pinatutunayan ng banal na kasulatan na sinasabing sila'y anak ni Abraham. Ang ama nila ay si Abraham. Nanggaling sila kay Abraham. Sila'y binihi ni Abraham. Ang mga Muslim ay gayon din. Sapagkat kung paano ang mga Israelita ay galing sa lahi ni Isaac, sila yung mga anak ni Isaac, dahil kay Jacob, alam naman ninyo yung linahe, pinanggalingan, yung patriarka ng Israel, yung 12 tribo, ay mga anak ni Jacob. At si Jacob ay anak ni Isaac, at si Isaac ay anak ni Abraham. Kaya meron silang
karapatan na sabihin nilang sila'y, ang ama nila'y si Abraham dahil kay Isaac. Yan po ang mga Israelita. Ang mga Muslim ay lahi mula sa angkan ni Ismael. Sila'y mga Ismaelita. Si Ismael ay anak ni Agar at ibinigay ni Sarah na kanyang asawa si Agar kay Abraham nang hindi siya nagkakaroon ng anak at sa pamagitan ni Agar ay nagkaroon ng anak si Ismael. At doon galing ang mga Ismaelita, ang mga Muslim. Ang mga Kristiyano, lalo na tayo na yung mga Hentil, hindi man tayo mga Hudyo na katutubo, hindi tayo sa lahi ng Israel o ng mga Israelita at Ismaelita. Ngunit sa pamagitan ng pananampalataya, pinaliliwanag sa ikalawang tipan, nang dahil sa pananampalataya, tayo'y binhi na rin ni Abraham. Tayong mga nananampalataya kay Kristo Jesus ay binhi na rin ni Abraham. Kaya 30 relihiyon yan. Ang relihiyon ng mga Hudyo, ng mga Muslim at ng mga Kristiyano, si Abraham ay napakahalagang personahe o tauhan o tao na nabuhay sa mundo. At kung titignan natin ang mga ilang talata, nakagaya sa Roma 4, 3 at 11, sinasabi roon na sa pamananampalataya, si Abraham itinuring ang kanyang pagiging mananampalataya o sa kanyang pananampalataya, tinuring siyang matuwid, may katwiran sa harapan ng Diyos. At hindi lamang yon, kundi sinasabi, higit kanino man, siya lamang ang sinabi na siya'y kaibigan ng Diyos sa Santiago 2:23. Nang dahil sa pananampalataya, binansagan siya o tinawagan siyang kaibigan ng Diyos. At sa Roma 4:11, sabi, si Abraham ang ama ng lahat ng mga nagsisampalataya. Kabilang tayo ng mga hindi, mga Israelita, hindi mga Ismaelita, mga Kristiyano, nang dahil tayo'y sumasampalataya kay Kristo Jesus, kinikilala din natin na si Abraham ang ama ng ating pananampalataya. Pinaliwanag yan sa Galatia 3:6 hanggang 29, na sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, tayo rin naman ay mga binhi ni Abraham. Kaya kung mayroong halimbawa sa pananampalataya, ay walang iba kundi si Abraham. At yan ang nais nating tignan sa ating pag-uusap. Ang sabi ng ating talatang batayan, sa pananampalataya si Abraham, binabasa ko ang Hebreo 11, talatang 8, 9 at 10. Sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin ay tumalima upang maparoon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. At siya yumaon na hindi nalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya, siya naging maglalakbay sa lupang pangako ng gaya sa hindi niya sariling lupa. At tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako. Nakasama niya sapagkat inaasahan niya ang bayang may kinasasaligan ng nagtayo at gumawa ang Diyos. 3 bahagi ang pwede nating pag-usapan kung ating hati-hatiin itong mga talatang ito. Una, sa pananampalataya, siya'y tumalima. Una. Ikalawa, yumaon na di nalalaman kung saan siya naroon. At ikatlo, naging manlalakbay at inaasahan niya.
Kung titingnan ninyo, pwede natin gamayin sa kayong talata. 3 bahagi ang talatang ito. Pamumuhay na paglalakbay, ang paksang ating tinatalakay. Kung bakit mahalaga ang paksang ito, maaaring sabihin natin, yun ay buhay ni Abraham. Ngunit tulad ng ating nakita sa mga talata na sapagkat si Abraham ay tinitingnan na siya'y ama ng lahat ng mananampalataya. Hindi nalalayo din ang ating buhay na kagaya ng kanilang ipinamuhay. Namuhay silang naglalakbay. Ang tawag rito ay noong unang panahon ay mga, kaya pagka yung ating sulatin, mababasa ninyo, ay meron akong bahagi doon ay pinalawanag na ano ba ang buhay nila noon. Ang tawag sa Ingles ay pastoral nomadic, pastoralism. Sa pamagitan ng kanilang pagpapastol ng mga tupa, ay pansamantala lang silang tumatahan kung saan mayroong pastulan. Pag nauubos ang pastulan, lilipat na naman at magtatayo ng tolda. Kaya tolda yung tinatayo lang, pansamantala lang, hindi sila doon. Nangingibang bayan lang sila. Hindi sila taga roon. Gumagala-gala lang sila kung saan mayroong pastulan sa kanilang mangkawan. Ngayon, maaaring sabihin natin, hindi naman ganun na ang ating buhay. Tayo namamalagi na. Ngunit alam ba ninyo ang sinabi sa ikalawang tipan ni Pedro na apostol. Sa unang Pedro 1:17, ganitong sinasabi niya. At kung inyong tinatawagan na ama, siyang walang itinatanging tao, na umahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo sa takot ang inyong pangingibang bayan. Para kay Apostol Pedro, ang kanyang mga pinagsabihan dito sa kanyang aklat ay mga mananampalataya na ang kanyang pagturing sa kanila ay dalawang bagay. Sila ay mga eklektos sa wikang Grego. Ang ibig sabihin ng eklektos ay hinirang. At hindi lamang sila mga eklektos, kundi paroikos. Saltang Grego, nang ibig sabihin ay nangingibang bayan. Meron tawag diyan sa Ingles na katumbas ay resident alien. Para kang halimbawa, isang Pilipino na nagpunta ng Amerika, hindi ka taga roon, nang ibang bayan ka lang. At kung sakali mang mananatili ka roon, alien ka pa rin, bagamat resident ka. Naninirahan ka, pero hindi ka pa rin taga roon, nangingibang bayan ka. Kagaya ng ating mga OFWs. Kung saan sila mapuntang bayan, hindi naman sila taga roon, ng ibang bayan. Pero para malaya lang silang makapamuhay, ay binibigyan sila ng residency. No? Ang tawag ay resident alien ka. Di ba? Hindi ka pa rin taga roon, pero pinahintulutan kang pansamantalang tumira roon. Pag tinignan ninyo ito, ang ibig talaga sabihin ni Apostol Pedro, ang mga mananampalataya, kagaya ng sinabi ng Panginoon, narito tayo sa sanglibutan, ngunit hindi tayo taga sanglibutan. Pansamantala lang tayong naririto, mga resident alien lang tayo dito sa sanglibutan. Nagkakaintindihan po siguro tayo doon sa salitang iyon. Hindi talaga tayo, hindi talaga ito ang ating pagkamamayan. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa Pilipos, ang ating pagkamamayan ay sa langit. Our citizenship is in heaven. Kaya mapalad yung mga nagsi-senior citizen. Ilang citizenship kayo meron? Filipino citizen kayo? Senior citizen kayo? Meron pa kayong heavenly citizenship? Kaya yun ang kagandaan ng senior citizen. Nararagdagan ang iyong pagkamamayan.
bukod sa marami ka pang kaltas, diskwento. Binibigyan ka ng diskwentong 20% sa pagkain, wala ka naman ng panlasa. Binibigyan kang 20% diskwento sa panonood ng sine, malabo naman ang mata mo. Binibigyan kang 20% sa pasahe, mahina rin tuhod mo. Hindi ka, kapatid, nakakatawa akong tutuusin. Ngunit, kasama yan sa pagtanda. Ang ating pamumuhay dito sa sanglibutan, hindi yan tulad sa paglalakbay. At upang lalo nating makita ang ganda at ginhawa ng pamumuhay na naglalakbay, ay pinakahalimbawa si Abraham, Isaac at Jacob. At doon sa ating sulating aralin, tinalakay kong mas malawig ang pamumuhay nila bilang nagpapastor ng tupa, kumalagala, palipat-lipat ng lugar kung saan may pastulan at inuman, pansamantala silang naninirahan, pagkatapos doon, paglisan ay lilisan naman sa ibang dako. Ngunit, sa larawan ng pastor at tupa, doon ipinahayag ng Panginoon ang kanyang pagparoon kung saan man sila naroon. Doon ipinakita ng Panginoon sa larawan o metafora ng pastor at tupa na kung paano nga ang pastor ay dadalhin niya ang kanyang mga tupa. Papatnubayan sila sa kung saan may pastulan at tubigan o inuman. Kung saan man dakong yon, ay gayon sila sinasamahan ng Panginoon saan man sila maparoon. Yun ang kagandahan ng larawan ng pastor at tupa, na ang Diyos mismo ang siyang, sabihin nating, ginamit mismo ito. Ang metaphorang ito, ang paglalarawan nito ng ugnayan ng pastor at tupa upang kanyang may pamalas, lalo na ang kanyang pagliligtas sa kanyang bayan. Matugunan ang kanilang mga pangangailangan at maingatan sila sa lahat ng kanilang pamumuhay na paglalakbay. Upang makita ninyo kung napakahirap na ipaliwanag ang naging paglalakbay ni Abraham, ngunit may inianda akong mga ginawa kong slide. At itong titingnan natin ay mga mapa kung saan naparoon si Abraham. Pero sinikap ko sa mga mapang ito na hindi na yung mapang luma kasi maliligaw tayo. At ito is via satellite, yung live na yung Google Earth, di ba meron ganun yan. Makita mo yung mapa ayon sa ngayon. Kaya itong mapang ito ay mapa ayon sa ngayon, sa modernong panahon. Kaya makita ninyo, nandito ang Pilipinas. Ito po, Pilipinas. Yan, nandiyan kayo. Pinakita ko lang yung sinama ko Pilipinas para makita natin at ang kaganapan doon sa Middle East, sa gitnang silangan. Yan ang layo natin. Dito natin tignan sa mapang ito, modernong mapa, yung naging paglalakbay ni Abraham. Dahil po kung hindi natin ilalagay sa mapang ganito, hindi mo masyadong makita kung bakit si Abraham, bakit sa pananampalataya. At mamaya pag-usapan natin ang pananampalataya. Bakit ba dahil sa pananampalataya? Kung tutusin po si Abraham, tignan natin yung susunod na mapa. Kung saan isinilang si Abraham, yung pangalawang slide. Ayan. May mga number po riyan, yan ang mabilang na pinunta ni Abraham sa kanyang paglalakbay. So dito muna tayo sa number 1. Isinilang si Abraham, tignan natin yung next slide. Yan. Isinilang si Abraham dito sa Ur. At yung Ur na yan ay malapit lamang sa Iraq, sa Baghdad, Iraq ngayon. Kaya modernong mapa ang kinuha ko kasi kung yung mapang luma, hindi natin maintindihan Kaya itong modernong mapa, baba natin ng konti, yan. Ang
ang kinaselyangan ni Abraham yun dito, ay tinatawag na or of the Chaldees, or sa lengguay nila noon ay or Kasdim. Yan ay parte ng Mesopotamia o Babylonia noon. Wala nang Mesopotamia o Babylonia ngayon, kaya modernong mapang kinuha ko, yan ay mga halos 300 kilometrahe. Sa kanila kasi milya-milya ang ginagamit. Pero kung isasalin mo sa kilometrahe, ay mga 300 kilometrahe lang yan sa Baghdad, ang capital ng Iraq, kung saan isinilang si Abraham. No? Parte yan ng Mesopotamia o Babylonia noong unang panahon. Diyan isinilang si Abraham. Si Abraham, pag pinag-aralan ninyo yung sakop ng Mesopotamia o Babylonia noon, yan ang lugar na punong-puno ng dioses, daan-daang mga Diyos-Diyosan o dioses ang mga sinasamba diyan sa Ur. At si Tare na tatay ni Abraham, ang kanya mismo daw trabaho ay pagtitindi ng mga Diyos-Diyosan. Kaya pag tinignan ninyo kahit na sa mga tradisyon na mga kasulatan o pinangkukunan ng istorya, kagayang Quran ng Muslim. Si Abraham daw, noong 12 taon siya, ay gusto siyang ipasunog ng hari na, mamaya titignan ko yung pangalan ng hari, doon sa lugar na yan. At sapagkat ang ginawa raw ni Abraham ay pinagsisira niya yung mga rebulto, yung mga tinitinda ng kanyang tatay, ng mga Diyos-Diyosan. Kaya nagalit ang hari doon at gusto niya ipasunog si Abraham. Ayon po yan sa Quran, sa pinakabiblia ng mga Muslim. Kaya tumakas sila. Yun ang isang sinasabi. Ang sinasabi naman ng mga Hudyo ay meron daw nagsabi sa hari na merong isang propeta na balang araw ay titindig at kakalabanin siya bilang hari at baka magalsa ang tao laban sa hari. Kaya tinugis siya ng hari, kaya umalis doon. Marami kayong napakabang daming mga istorya tungkol kay Abraham nang siya'y bata pa. At ngunit ang makikita natin sa makatuwid, dahil kay Tare, maaaring sabihin natin, si Abraham nung unang panahon, hindi siya mananampalataya. Maari siguro, malaya ako sabihin, gamitin ng saltang, isa siyang pagano din. Yeah? Dahil sinasamba ng tatay niya yung mga Diyos-Diyosan, nagpebenta pa nga ng mga Diyos-Diyosan. Kaya maaaring sabihin natin, si Abraham ay wala pa siyang mararil kamalayan tungkol sa isang Diyos. Bagamat meron akong isang dating sinulat, kung saan yung Ur na yan, ay alos napakalapit lamang niya kung saan yung bundok na tumahan, nagnaak yung daong ni Noe. At pagtitignan ninyo ang mga taon ng kanilang mga buhay, ay hindi malayo na nagpang-abot pa ang mga magulang ni Abraham at ni Noe. No? Kasi si Abraham galing sa lahi ni Sem, isa siyang Semita, isa sa 3 anak ni Noe. Kaya hindi maaari ding nailipat ni Noe ang kamalayan o kamulatan o kaalaman tungkol sa isang Diyos. Maraming pwedeng nating idagdag sa kasaysayan ni Abraham. Ngunit mula riyan, ang mahalaga ito, mula riyan ay tumungo sila doon sa Haran. Yan ang sinasabi ng Biblia. Yan. At mula dito sa Ur, hanggang doon sa Haran,
Ang sinasabi ng mga nagsulat ay mga mas o menos 700 hanggang 800 milya. No? Hindi ko na napagtuunan na i-convert sa kilometra dahil wala na po akong oras. Pero ganun kalayo yan. Kasi kailangan natin makita ganun dahil kung itong talata lang ang titignan natin, parang hindi natin masyadong ika nga sa salitang Ingles ay appreciate. Hindi natin masyadong makita yung buong larawan ng paglalakbay ni Abraham. Kaya ginagamit na nitong mga mapa. Nandun sila sa Haran, napunta sa Haran. Okay, hanggang, nandyan po yung mga talata. Tignan natin yung susunod na number 2. Yan. Nang tawagin si Abraham sa Genesis 12 na. Yan. Nakita niyo yung isang mapa dun sa taas, yung birding yun ang paglalakbay niya. Nilakbayan niya yung Ur, Babylon at lahat yan. Sabi, binaybay ang ilog ng Euphrates o ng Tigres at lahat yan. Napakabang biyahe. Kung gusto niyo merong isang isunulat, napakaganda. Si Malachi Martin, noong 1983, ng New York Times, ang pamagat ay Footsteps of Abraham. Dinitalye niya ng isa-isa. Saan yung naging daan ni Abraham? Ano yung mga dinaanan niyang mga ilog? Ano yung mga daan dinaanan niya? Ano yung mga bayan na dinaanan niya? Lahat yan ay isa-isa niyang inilarawan. At makita niyo yung hanggang makarating sa Kanaan. Ano lahat ng mga pinagdaanan ni Abraham? Ano lahat ng mga nasulubungan niya? Ano lang mga daan dinaanan niya? Ano mga ilog? Ano mga disyerto? Ang pamagat nun ay Footsteps of Abraham, para mong tinuntun yung lahat ng naging yapak ni Abraham hanggang makarating sa Haran at mapunta ng Kanaan, ng Ehipto, at bumalik ng Kanaan. Nung nasa Haran na si Abraham, siya ay 75 taon na edad na. At doon na rin namatay ang kanyang amang si Tare. At mula roon ay tinawag siya ng Diyos. Ang sabi niya, iwan mo ang iyong lupain. Lupain ng iyong ama. Paroon ka. Ito na yung pumasok na yung ating talata. Pumaroon ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Hindi pa niya alam. Kaya anong sabi na natin talata? Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin tumalima upang maparoon sa isang dakong kanyang tatagaping mana at siya yumaon na hindi nalalaman kung saan siya paroroon. Wala siyang kaalam-alam. Basta ang sabi ng Diyos, tuturo ko sa iyo ang lupain magiging mana mo. Kapatid, mula doon sa Haran, sundan muna natin yung yapak ni Abraham. Yung susunod na mapa, ayan, mula doon sa Haran, nakarating ng Kanaan. Ang unang yapak na kanyang napuntahan, ng kanyang panyapak, ay ang Genesis 12:7, ang Shechem. At doon siya nagtayo ng altar. Yan pong mga lugar na ito ay napakahalaga sapagkat kaya napakagandang pag-aralan ng Lumang Tipan dahil pagdating natin sa Bagong Tipan, yan din ang mga lugar na ating makikita. No? Mamaya sasabihin ko halimbawa ang isang halimbawa. Susunod, nakarating siya sa Shechem, lugar ng Kanaan. At pagkatapos lumipat ng Bethel, sa Genesis 12:8, nagtayo din siya ng altar doon. Dahil, sabi lang Diyos, pagdating niya, hindi muna siya nanahan, hinanap muna niya kung saan itatayo ang kanyang tolda. Hindi, wala siya kasing kaalam-alam kung ito na ba yung lupa. Basta sabi naman, tuturo ko sa iyo. At pagkatapos niya, sige, lakarin mo yung hangganan, yung gaano kalapad, kung gaano kahaba ang lupang yan. Hindi niya kaalam kung ito na yung lupa. Basta sabi naman, nangako ang Panginoon, ibibigay ko sa iyong lupain. Hindi pa naglalaon, nagkatgutom.
sa Kanaan. Kung baka kararating lang niya ron, hindi pa naglilipat ng mahabang panahon, doon sa Bethel, tatayo pa lang siguro ng kanyang tolda, biglang nagkagutom naman. Kung paiksi natin ang istorya. Biglang nagkagutom, hindi pa nagtagal. Anong nangyari? Kung titignan mo yung istorya, anong nangyari sa pangako ng Panginoon? Nabibigay lupain, kararating nga lang doon eh. Kailangan na siyang umalis. Kaya biglang nagkaroon ng tagutom sa Kanaan, kaya bumaba siya ng Heto. So lalaktawan mo lahat yun, pupunta yun, yun yung Heto. Mula doon sa number 3, pumunta siya doon sa ikalimal, nilampasan niya lahat yan muna. Dahil nagkaroon ng tagutom. Tingnan niyo yung layo sa mapala, makita na niyo yung lawak ng kanyang kailangan na lakbayin. Pagdating sa Heto, isipin ninyo, sabihin yung nananampalataya na si Abraham, may Diyos na siyang kinakausap. Pero pagdating sa Heto, takot na takot siya. Di ba? Natakot siya na ang isang kinatakot niya, yung kanyang asawa, baka agawin sa kanya. Nakita niyo? Hindi na nga sigurado kung ano pang mangyayari ng buhay nila ron. May ibang pagkatakot pa. Nakita niyo? Siguro makaka-relate tayo. Kaya yung kaganda na tingnan natin ng mas malawig ang istorya, hindi lamang sa talata, kasi ganun din tayo sa pamuhay para tayong nangangapa sa buhay nito. Namumuhay tayo, naglalakbay na hindi natin alam kung ano ang maaaring mangyari sa buhay natin. Meron din tayo maaaring kaba, meron din tayong mga takot. Kaya yan ang kainaman ng metafora ng Pastor at Tupa. Sapagkat dyan inilarawan ng Diyos kung paano niya, kagaya ng isang pastor, kung paano niya iniingatan ng pastor ang kanyang mga tupa. Hindi nalalaman ng mga tupa kung saan sila paroroon. Hindi na alam kung saan ang pastulan, saan ang tubigan. Tanging yung pastor ang nakakalam. Iyon ang gusto ipakita ng metafora ng pastor at tupa. Kung bakit ito ang ilustrasyon, paglarawan na ginamit ng Panginoon, para ang Panginoon ang nakakalam. Si Abraham walang kaalam-alam. Kung tayo tatayo sa kalagayan ni Abraham, ay umalis nga ako sa Haran eh. Pag tinignan niyo yung buhay niya sa Haran, ay nakapag-ipon na siya. Marami ng kanyang matupahan at bakahan at mga riyarian. May mga tauhan. Dinalan niya lahat yun. Papunta ng Kanaan. Biglang nagkatagutom sa Kanaan. Isipin niyo, hindi na nga niya nalalaman ang kanyang paroroonan. May takot pa siya kung anong mangyayari. Kasi nangingibang bayan. Di ba yung nangingibang bayan ay ganun? Yung unang saltada mo, sabi nga, yung unang pagtuntong mo sa isang lugar na nangingibang bayan ka lang, wala kang kaalam-alam, may pangamba ka. Para kang isang probinsyano na pumunta sa Maynila. Wala kang kakilala. Di mo alam kung sa tatahan, titira, anong mangyayari sa buhay mo ron. Nakita niyo. Kaya yun doon pinakita ng Panginoon sa larawan ng pastor. Kung ang isang pastor, dala-dala niya ang kanyang mga tupa, yan naman ang nangyari kay Abraham. Hindi alam ng mga tupa saan paroroon. May makakainan ba sila? May tubigan ba? May pastulan ba? Tanging yung pastor ang nakakalam. Ganun ang ibig ipakita ng Panginoon sa buhay niya ito. Kung ang Panginoon ang ating pinakapastor, wala man tayong kaalam-alam. Kung saan tayo paroroon, anong mangyayari sa atin sa buhay, ang nakakalam yung nagpapastor, ang Panginoon. Yun ang karanasan ni Abraham. Napunta sa tagutom, pagkatapos doon, bumalik ng Kanaan. Tingnan natin ang susunod na istorya. Yan. Napunta sa Mamre. Genesis 13, nagtayo ng altar. Mahalaga po yung lugar na yan sapagkat may istorya yan, lalo na pagdating sa mga susunod na pangyayari. Lahat ito ay may mga mahalagang kasaysayan hanggang sa bagong tipan. Nagdoon
ginawa ang tipanan. Pinagtibay na ng Diyos. Kasi pag-aalagala na nga, palipat-lipat, hindi alam ni Abraham anong mangyayari sa kanya. Saan siya paroroon? Kaya, nung muli makipagtatbo sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, pakitaan mo naman ako. Pakitaan mo naman ako na yung pangako mo sa akin. Parang ganun ang usapan ba nila? Yamang tinawag si Abraham na kaibigan ng Diyos. Para siyang nakikipag-usap sa kaibigan. Panginoon, pakitaan mo naman ako ng patunay. Talaga bang ako ay magiging ama ng malaking bansa? Talaga bang itong lupain ito ay pinangako mo sa akin at ibibigay mo sa akin? At sa aking magiging kalahihan? Doon ginawa yung tipan na pinag-uusap natin, yung Abrahamic Covenant, ang tipan kay Abraham. At bilang isang patunay diyan, ang pagtutuli. Nung dumating si Abraham doon, umalis siya ng Haran ng 75 na edad. Kung hindi ako magkamali, baka 100 taon na siya. Kasi namatay siya 125. Doon nangyari ang seremonya ng pagtutuli na patunay ng ang Diyos nga ay may tipan kay Abraham. At yung paghiwa, pinag-usapan na natin yun. Ang sumunod, lumipat sa Gerar, at pagkatapos ikawala yung Beersheba, nagtayo ng halaman. Yun, di ba, nung pinag-usapan natin yung proseso ng seremonya ng tipanan noon, pagkatapos na magtipanan, naglalagay sila ng memorial, palatandaan, ng mga bato, na parang may nakamuog o monumento na dito nagtipanan ang dalawang nagtitipanan. Kay Abraham naman nagtayo dyan nagtanim ng puno na bilang pinakatanda ng tipan. At diyan nangyari rin ang pag-aalay kay Isaac diyan sa bundok ng Moriah. Yung bundok ng Moriah, yung lugar na yan, ang Canaan, naging Israel na, at ang kapital ang Jerusalem sa ngayon, yun din ang lugar ng templo sa kasalukuyan at na wasak. At yun din ang lugar na nariyan ngayon yung Dome of the Rock, yung mosque ng mga Muslim. At diyan din sinasabi na itatayo ang muling templo ng Diyos. Hindi ko alam kung paano mangyayari kasi parang ang basa ko kung nasaan yung Dome of the Rock, yung mosque ng Muslim, sa ikalawang isa sa mga banal na lugar ng mga Muslim, kailangan mong wawasakin yon, tayo mo ang templo ng Diyos, ay para kayo makakakita ng jihad o ng talagang gyera. Daigdigan, maaaring yan ng World War III. Hindi ko alam, hindi ko masasabi. Ito'y base lamang sa mga sinasabi ng mga sa arkeolohiya, yung mga nagtutuklas, saan ba yung templo noon, na itinayo ni Moses, ni Solomon, at nung panahon ni Herodes, natayo sa bagong tipan, kung saan ba talaga ang lugar. Ito yung lugar na ito. Kung saan si Isaac ay isinakripisyo, yun din ang bundok kung saan pinako si Kristo Jesus. Doon din siya binayubay, inialay ang kanyang buhay. Kaya ang daming mga istorya kailangan mong tignan. Susunod, sa Hebron, mga kapatid, si Abraham, pinangakuan ng Diyos, bibigay ko ang lupain, ang lupang pangako na tinatawag, ang Kanaan, buong Kanaan. Namatay si Sarah, na kanyang asawa, nangailangan pa si Abraham ng bumili ng kaprasong lupa sa mga Eteo, yung isang kuweba, tinatawag ng Cape of Macpela, yun lang naging pag-aari ni Abraham.
Kung tutusin. Samantalang pangako ng Diyos, ang buong kalaan ay sa Kanya. Pamamana sa Kanya. Hanggang tumanda na si Abraham, namatay ang asawa, ang nabili niya lang ay kaprasong lupa sa mga Eteo, pinaglibingan kay Sarah. Nang mamatay si Abraham, doon din lang siya binilibing. Nung mamatay si Isaac at yung kanyang asawa, doon din inilibing. Nung mamatay si Jacob at ang kanyang asawa, doon din inilibing. Yun lang ang lupa na nakamit ni Abraham nang siya'y buhay. Binilipan niya. Tanong mo ngayon, anyari? Ano nangyari sa pangako ng Diyos? Nakita ko nyo, hanggat hindi natin kasi titignan ng ganyan, ito sinasabi ng talata, parang napakasimple lang . Pero lalo na kung susundan pa ninyo yung hakbang ni Abraham, lahat ng pinagdaanan niya, lahat yan, yung mga nagbabasa ng computer, sa computer, tingnan niyo yung Footstep of Abraham sa New York Times noong 1983. Malakay Martin. Ang ganda ng pagkakasulat. Talagang yung lahat ng detalye ay isinulat niya. Yung mahabang, kung isipin ninyo, kung dalhin ninyo ngayon sa panahon natin ngayon, wala sigurong makakalampas kay Abraham sa pagbibiyahe. Birong binyahin niya ang Iraq, yung Iran sa kabila dito, binyahin niya ang Syria, binyahin Turkey, binyahin niya ang Egypt, binyahin niya, di ba? Ang dami niyang binyahe. Wala sigurong makakatumbas sa pagbibiyahe ni Abraham kung tutuusin. At makita ninyo sa lahat ng yun, parang bulag si Abraham, parang nangangapa. Sabi, hindi niya alam kung saan siya paroroon. Hindi niya alam kung paroroon. Tanging ang Diyos. Kaya ang mahalaga sa istorya po ito, hindi si Abraham kung tutusin. Sapagkat kung si Abraham ang pagtutuunan mong pansin, kung tutusin, bagamat siya'y umakbang nang dahil sa pananampalataya. Ngunit makita niyo yung pagkatao ni Abraham, yung kanyang katauhan, yung kanyang mga kahinahan din, yung kanyang mga kakulangan din. Wala rin pinagkaiba sa atin ng mga mananampalataya. Meron din tayong mga kakulangan, meron tayong mga kahinahan. Kaya ang storya nito ay hindi nakatuon kay Abraham kung tutusin, kundi nakatuon dun sa Diyos na siyang pumatnubay kay Abraham, sumama kay Abraham. Kaya makikita ninyo dito, ang Diyos na makikita ninyo dito ay isang Diyos, ay God who is on the move. Ang kagandahan nito, itong Diyos na ito. Kasi kung babalik kayo dun sa mga Diyos-Diyosan, sa Ur, kung saan ang pinagsilangan kay Abraham, yung mga Diyos-Diyosan nila, ay may mga kani-kaniyang mga teritoryo. Yeah? Parang madali ninyong maintindihan yan, sa panahon natin, bawat lugar may patron. Yeah. Halimbawa, itong bayan na ito, itong kanilang patron. Itong bayan na ito, itong kanilang patron. Itong patron dito, hindi pwedeng lumipat dito sa lugar nito kasi may patron doon. Yeah. Nakita mo ninyo? Parang ganun ang mga Diyos-Diyosan ng mga sinasamba ng mga taga-Babilonyos, Mesopotamia at lahat ng mga lugar na yan. Puro Diyos-Diyosan yan. Diyan, sa kabila ng ganyang kalagayan ng mga Diyos-Diyosan yan, ito ang isang Diyos na nagpakita at nakilala ni Abraham na bandang uli,
ay nagpapakilala sa Biblia na ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Kaya ginamit ng Diyos marahil ang larawan ng pagiging pastor. Sapagkat yung pastor, gumagala siya. Walang teritoryo, walang dako o bakod na hindi niya mapuntahan. Samantalang yung mga Diyos-Diyosan nila, yung mga patron-patron nila, ay nakakulong sa isang dako. Hindi pwedeng lumipat. Ang Diyos ni Abraham ay isang Diyos na on the move, isang Diyos na buhay, isang Diyos na kumikilos, isang Diyos na naglalakbay kasama ng mga kanya. That's the beauty of the metaphor of a shepherded sheep. Tayo man sa buhay na ito, kung ang Diyos ay hindi tayo sinasamahan, sa ating pamumuhay na paglalakbay, mga kapatid, sa ating mga kakulangan, kainaan, at lahat ng mga kawalan nating magagawa at kawalang pag-asa. Mahirap, alam natin, tatanggapin ng bawat sa mahirap na mabuhay na nangingibang bayan sa sanglibutang ito. We could only depend on God, the shepherd God, who is on the move. Yan ang kagandahan ng yung larawang yon. Ang Diyos kumikilos, gumagalaw, at naglalakbay na kasama-sama ng mga kanya, kagaya ng isang pastor na kasama-sama ang kanyang mga tupa. Ang pamumuhay na paglalakbay nila, hindi sila tumitigil. Nagmo-move on. Yung usong move on. Nagmo-move on. Ano man ang mararanasan, hindi sila humihinto ron. Patuloy ang buhay. Patuloy ang paglalakbay sa buhay. Dahil may Diyos ang Panginoon na kasama-sama. If that could just sink deeply into us, kung talagang yun ay may kintal na malalim sa ating mga isipan at mga damdamin, na kagaya ng mga naglalakbay sa buhay na ito, ano man ang ating mga pagdadaanan, ano man ang ating mga mararanasan, we can move on. We could press on. Hindi tayo mamamalagi. Hindi tayo tatahan. Hindi tayo titigil sa anumang ating mga pinagdadaan at nararanasan. Kundi makapagpapatuloy tayo sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na naglalakbay kasama-sama natin. Si Abraham, pinaliliwanag ng mga iba't ibang mga tagasulat, at kung titignan nga naman natin, yung sinasabi ng ating mga talatang batayan, mapapansin natin na may tatlong bagay tayong makikita dito sa paglalakbay ni Abraham. Una, inilalarawan na ang buhay ay isang kagaya ng buhay ni Abraham ay isang buhay ng paglalakbay. Sojourning. Sabi. Ginamit ang salita riyan na ang ibig sabihin ay ng pamumuhay na paglalakbay, yan sa Grego yung paroikos.
At ang buhay na inilarawan sa buhay ni Abraham, ang buhay ay isang pamumuhay na paglalakbay. Yung buong, nakita naman niyo, walang hinto siyang naglakbay. Huminto lang nung mamatay. Pinagdaanan niya lahat yan sa kanyang pamumuhay na paglalakbay. Ang iba't ibang mga karanasan. May dinaanan, mayroon pang di na ko na lamang natin dinitalye pa. Pero kung hindi detalye mo yung lahat ng naging buhay ni Abraham, mayroon pang digmaan siyang naranasan diyan. Mayroon pa siyang iba't ibang mga karanasan na napagdaanan niya. May pakikipaglaban, may kagutuman, ang dami niyan, may awayan. Sila nga mismong magkamag-anak. Ang pamangkin niyang si Lot, nakasama niyang naglakbay. Kung hindi man nag-away si Abraham at si Lot, pero muntik nang mag-away, kasi nag-aaway-away na yung mga pastor nila at mga hayop nila. Kaya kailangan silang maghiwalay. Kaya ang pagsusumamo ni Abraham kay Lot ay, huwag tayong mag-away. Para sinasabi niya, magkamag-anak tayo, pamangkin kita, anak ka ng aking kapatid na si Nacor. Mabuti pa maghiwalay na lang tayo ng landas. Dahil nag-aaway na yung mga pastor nila ng mga tupa nila at mga bakahan, sa dami na. Dahil alahalanin ninyo, iisa lang ang pag-aawayan ng mga yan. Inuman, tubigan, at pastulan. Kaya makita nyo, maging sa buhay ni Isaac, naguhukay siya ng balon. Pinuntahan niya kung saan yung mga balon na dati nang hinukay ng kanyang amang Abraham. Pero pag nahukay na niya, inaagaw naman sa kanya. Di ba? Ilang beses yon? Isa o dalawang beses na nagukay ng balon ang mga tauhan, mga kasama ni Isaac. Pagka nakuha na, kung hindi ako magkamali, 2 ulit na nagukay ng balon sa iba't ibang lugar, inaagaw naman sa kanya ng mga iba na nangangailangan din. Alalahanin po ninyo yung lugar nila Ilang na lugar, bulubundukin, hindi kapatagan basta. May mga lugar na mga ilang, na mga disyerto. Di ba? Maintindihan natin yun, yung mga tayo na mga taga-probinsya, di ba? Mahirap ang tubig. Talaga maghahanap ka kung saan may tubig. Ganun ang ginagawa lang. Kailangan lang maghukay ng balon para may inuman. Di ba may istorya? Kahit na yung naging asawa ni Moses, ni Jacob, di ba? Nagpapastol din ng tupa. Kailangan nila yung balon ay may takip na malaking bato para walang sino man basta makakaigib. Kaya nung dumating lang si Jacob, siya ay tumulong na alisin yung bato. Isang babae, si Rebecca ba? Na inalis yung bato, tinulungan ni Jacob. Kasi pahirapan ng tubig. Sa dami ng inyong mga hayop, tupa, baka at kambing at kung ano pa ba, talagang mahalaga ang tubigan at ang pastulan. Kaya, yung pangkaraniwang sa palagay ba ninyo na yung pinagdaanan ni Abraham, kagaya natin sa pamumuhay na paglalakbay, parang kapareho din lang sa ating pangibang bayan, sa ating pamumuhay sa sanglibutan, kagaya ng isang manlalakbay. Marami tayong pinagdadaanan na karanasan. Ngunit ang mahalaga, ang buhay nilalarawan sa buhay na paglalakbay ay kailangan ng pagpapatuloy. Hindi maaring huminto. Hindi maaring manatili at tumigil. Patuloy lang sa paglalakbay sa buhay nito, kagaya ng ginawa ni Abraham. Maaring marami ang balakid
Maraming mga maaring haharang at hadlang sa daanan sa buhay. Ngunit kagaya ni Abraham, ang pamumuhay ay isang paglalakbay. Ikalawa, nasabi na ang naging pamumuhay ni Abraham na paglalakbay, yung kanyang sojourning, yung kanyang travel, ay isang pamumuhay na sinasabing isa siyang pagpapatibay ng kanyang pamumuhay. Kailangan tumibay siya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Mabuhay siya na talagang nananampalataya sa Diyos. May pagtitiwala sa Diyos. May trials of faith. Ilang beses ba siyang nasubukan? Ang maigpit na pagsubok na maaaring pinagdaanan ni Abraham sa kanyang paglalakbay, alam natin, pagkatapos niyang maghintay ng mahabang panahon, bagamat pinangakuan siya ng Diyos, ang sabi niya, pararamihin ko ang lahi mo. Magkakaroon ka dahil nung panahon yon, ang pinakareklamo, gamitin ko na yung salitang reklamo para lang napapanahon sa atin. Sabi ni Abraham sa Diyos, meron lang isang tagapagmana, yung kanyang isang alila. Yung isang kanyang alila. Wala kasi siyang anak. Pinangakuan siya ng Diyos na magkakaanak ka. Ilang taon naghintay si Abraham sa palagay niyo bago nangyari yun? Nung hindi na halos makapaghintay si Abraham, nandyan si Marisol, sinulsulan si Abraham ng asawa niya, kunin mo na lang ang aking alila. Sipingan mo, para pag nagkaanak siya, kasi dahil po yun nung ugali nung panahon, yung naging anak na yun, kukunin ni Sarah, magiging anak niya. Kaya, pumayag na rin si Abraham, kasi yun ang kaugalian. Kung magkaanak man siya kay Agar, na lila ni Sarah, magiging anak siya ni Sarah. Yun ang kostumbre. Kaya, sabi siguro ni Abraham, kung po pwede ba yun eh. Kung po pwede ba, hindi sige. Kaya nagkaanak kay Agar, si Ismael. Ilang taon bago nangyari doon, sinilang si Isaac. Bago na nagkaroon ng anak si Sarah. Na mula sa Uri, naglakbay na kasama na walang, hindi mga anak. Ilang taon ang nilakbay nila. Nung mapunta sa Ur, hanggang 75 taon na si Abraham. Nung mamula sa Haran hanggang Kanaan, idagdag mo ang 50 taon, wala pa rin anak. O kulang-kulang doon sa 100, nung isilang si Saka. Kung titignan mo, hindi rin perfecto si Abraham. Sabi ng Diyos, bibigyan kita ng anak. Hindi siya nakapaghintay. Inanakan niya si Agar, kung tutusin. Pinagkikita ko lang sa inyo na maging si Abraham sa kanyang katauhan, may mga kahinahan din, kung tutusin. Ngunit alam natin, nangyari pa nang subukin ang kanyang pananampalataya. Biro mo, ipinanganak si Isaac. Ilang taon lamang siya. Nang sabi ng Diyos, kabibigay lang, ibalik mo sa akin. No? Punta ka doon sa bundok, na ituturo ko sa iyo, ihahin mo siya ron. Kung kayo si Abraham, siguro sabihin sa Diyos, kabibigay mo lang. Babawiin mo na. That could be the possible human reaction to the test.
Alam natin, nagtagumpay si Abraham sa pagsubok. Hindi siya nagduda na magagawa ng Diyos na ibigay. Kung paano ibinigay ang si Isaac, bubuhayin siya uli ng Diyos. Pero ang pamumuhay na paglalakbay, isang paglalakbay ng pagpapatibay ng pananampalataya. Yun ang ibig sabihin. Habang tayo po ay nabubuhay na naglalakbay ng ibang bayan sa sanglibutan ito, napakalaga na mamuhay tayo sa pananampalataya. Sapagkat yun ang makapagpapatibay sa atin. Makakaigib tayo ng kaukulang lakas upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng mapapagdaanan sa ating paglalakbay sa buhay na ito kung meron tayong pananampalataya sa Diyos. Hindi ko natatalakayin ng iba sapagkat gusto kong isulat ito. Napakaganda nitong istoryang ito, itong pamumuhay na paglalakbay. At ang mas manapay gagawin natin upang hindi tayo mapahaba, tingnan natin yamang pinag-uusapan natin na ginawa ito o nangyari ito nang dahil sa pananampalataya. Nang dahil sa pananampalataya. Magwakas tayo sa ilang sandali na pag-usapan natin kung ano ba itong sinasabing pananampalatayang ito. Sapagkat ako'y naniniwala na yung saltang pananampalataya ay bagamat ito'y nakagisnan natin ay baka wala tayo ng lubusang kalaman kung anong ibig sabihin nito. Si Abraham, sa pananampalatayang sabi niya. Tingnan natin itong mga inianda kong ilang slides para dito tayo magwakas. Sa unang tipan, hindi nyo mababasa o kung meron man isa o dalawa, pero wala kayong mababasang saltang pananampalataya. Hindi ako magkamali. Ang mababasa niyong salta ay bata o tiwala, trust, pagtitiwala ang ginagamit sa lumang tipan, sa unang tipan. Ang saltang pananampalataya lumitaw na lang sa ikalawang tipan. Ngunit sa lumang tipan, pagtitiwala ang ginamit ng salita. Beta. Kung si Abraham, sa kanyang pananampalataya, ito ang mga nangyari sa buhay niya, sa kanyang pamuhay ng paglakbay, tignan natin, baka mas mabuting tignan natin ang salitang Ebreyo ng pagtitiwala, ng trust, yung beta. Na tatlong titik sa abakadang Aleph Bet ng Ebreyo, yung Bet, Tet, at Chet. Dahil lang sabi nga, mas maganda sa alpabetong Ebreyo, iginuguhit yung larawan. Kahit na yung pagtitiwala, kung wala kang iguguhit, hindi mo maintindihan. Ano ba yung pagtitiwala sa Diyos? Paano nagtiwala si Abraham sa Diyos? Paano itong kanyang pananampalatayang ito sa Diyos? Paano iguguhit ito kung iguguhit? Sa Aleph Bet ng Ebreyo, iginuguhit yan. Yan tatlong titik na binubuo ng beta, Bet, Tet, at Chet. Tingnan natin, ilan lamang po ito at makatulong sa atin. Yung titik na Bet ng beta, Bet, ay makikita ninyo ang larawan na kagaya ng titik na yan. Na ang paglalarawan ay parang naroon sa isang lugar, nasa loob ng sambakod. Kaya ilarawan ninyo yung isang naroon sa isang bakod. Ito ang bakuran. Yan. Yun ang unang isipin ninyo. Pangalawa, ano yung kasunod? Ang kasunod na titik natin. Iniwan tayo ng operator natin. Ito na. Ayan.
Ang kasunod yung tet. Parang basket, no? Sisidlan. Ha? Parang basket. Ito yung tet. Ayun susunod, chet. Ayan. Sa mga tuwid, ilarawan ninyo ang pagtitiwala ng parang may isang bakod, may binakuran. Tayo lang, sa isipan natin, bakit kayo nagbabakod? Ha? Halimbawa yung lupain ninyo, bakit nyo babakuran? Yeah. Para protektado, para ligtas, para walang makapasok na sino man o ano man, hindi po ba kaya kayo nagbabakod? Yeah. Doon sa binakuran na yon, mayroong bahay. Sa mga tuwid, yung bahay ay ligtas dahil nababakuran. Pumasok kayo dun sa bakuran na ligtas at dun sa bahay na ligtas dahil nasa loob ng bakuran. Pagpasok ninyo sa bahay na ligtas, ang masusumpungan nyo isang lalagyan na ligtas. Yun yung tiwala. Ibig sabihin, yung trust sa Bethel, sa Hebreo, ay yung tiwala sa Diyos na ikaw ay ligtas. Walang anumang gagalaw sa iyo. Walang anumang makakapahamak sa iyo. Walang anumang makakagawa ng kasama sapagkat ikaw ay ligtas sa bakod ng Diyos. Sa yakap ng Diyos. Sa pag-iingat ng Diyos. Yun ang tiwala. Kaya si Abraham, nakapaglakbay ng pamumuhay na hindi niya inilagtana, kahit na hindi niya nalalaman kung saan siya paroroon, hindi siya nag-alala, nagtiwala lang siya sa Diyos. Na alam niya ng Diyos ay hindi magpapabaya. Kaya siyang kupkupin ng Diyos. Kaya siyang ingatan ng Diyos. Kaya siyang subaybayan ng Diyos. Kapatid. Lipat natin susunod na. Yan, sa Beth-Etchen, nabuo na yan. Pagdating sa ikalawang tipan, dahil salitang Grego na, pistis. Ang tawag. Sa Hebreo 11:1, ayan na ang pananampalataya. Halos pareho din siya. Paniniwala, pagtitiwala. Last slide. Ngunit, kung meron kang paniniwala sa Diyos, parang ganito ang ibig sabihin ng pistis, meron kang pagtitiwala sa Kanya, may tatalaga mo ang buhay mo. May pagkakatiwala mo sa Diyos. At makakaasa ka, may pag-asa ka sa buhay kung mayroon kang pananampalataya sa Kanya o may pagtitiwala. Kaya yung salitang pananampalataya, dapat yan ay katumbas niya ay paniniwala at hindi lang paniniwala, pagtitiwala sa Diyos. Sa susunod natin, titignan natin kung bakit si Abraham sa kanyang pananampalataya ay yumaon ng tawagin ng Diyos kahit sa dakong hindi niya nalalaman saan siya paroroon. Kung bakit kahit na siya'y naglakbay ng isang pamumuhay na paglalakbay, nagtiwala siya sa Diyos. Dahil nakilala niyang lubusan kung sino itong Diyos na nagpakita at nagsalita sa Kanya. Sa susunod nating pagharap, gusto kong pag-usapan natin, sino itong Panginoon, ang Diyos na nagpakita at nagsalita
kay Abraham. Na bandang uli, paulit-ulit, na mababasa niyo sa mga kasulatan, ang pagpapakilala ay, ako ang Panginoon. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Mahalagang makita natin, sino itong Diyos ni Abraham at naging Diyos ni Jacob at naging Diyos ni Isaac. Napakalagang makita natin yon upang tayo man maging sa kasalukuyan. Kung ito bang Diyos ni Abraham at naging Diyos din ni Isaac at naging Diyos ni Jacob, ay siya rin bang Diyos natin na nakikilala at ating kinikilala sa buhay na ito? Upang sa gayon sa pamumuhay po natin ng paglalakbay, mangyari nawa ng Panginoon ay yaong kasama-sama natin. Mangyayari lamang yan kung nakikilala natin itong Diyos na sumama kay Abraham, maging kay Isaac at kay Jacob sa kanilang pamumuhay na paglalakbay. Ang dalangin ko, samantalang tayo'y nangingibang bayan sa sanglibutang ito, samantalang at tayo'y pansamantalang nananahan sa lupaing ito, samantalang tayo'y naglalakbay, maranasan natin ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, na naglakbay na kasama-sama nila saan man sila pumaroon. Sinamahan sila at hindi pinabayaan ng Diyos. Tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa ilang saglit ng aming pakikinig ng iyong mga salita. Salamat po sapagkat ipinakikita mo sa amin ang isang larawan ng pananampalataya. Ang larawan at katauhan ng isang mananampalataya. At ang kahalintulad ng pamumuhay na paglalakbay ni Abraham na naglakbay sa pamumuhay na may pananampalataya o mananampalataya. Merong paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Sa buhay pong ito, para rin kaming naglalakbay, para rin kaming nangingibang bayan sa sanglibutang ito. Marami kaming pinagdadaanan at nararanasan. May mga pagkakataon ang aming nararamdaman ay para kaming nag-iisa. Wala kaming tulong na maaring pagkunan. Hindi namin alam kung saan kami susuling. Hindi namin alam kung saan manggagaling ang saklolo na tulong na kailangan namin. Salamat po sa pagpapaunawa mo na sa isang pamumuhay na paglalakbay, ikaw ang Diyos ni Abraham na naglalakbay kasama-sama sa buhay. Hari nawa, Panginoon, ito din naman ang mangyari sa aming buhay. Samahan mo po kami. Pangunahan mo kami. Kagaya ng isang pastor na nangunguna at sumasama sa kanyang mga tupa. Sapagkat kung ikaw ang Diyos na aming kasama-sama sa aming pamumuhay na paglalakbay, mapapawi ang aming mga lingas-ngas, mapaparam ang anumang aming agam-agam, mawawala ang anumang pag-aalinlangan. Bagkus ay mayroon kaming
tapang at lakas ng loob. Meron kaming galak at meron kaming pag-asa. Na sa kabila ng anumang aming mga pagdadaanan sa buhay na ito, basta meron kaming Diyos na kasama-sama namin sa paglalakbay sa buhay na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga pahayag sa amin sa pamamagitan ng iyong salita upang makapamuhay kami na nagpapatuloy sa aming paglalakbay bagamat kami nangigibang bayan pansamantala sa buhay na ito. Pinasasalamatan ka namin. Amen.